Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Si Health Assistant Secretary Bernie Flores po ito mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health sa Taguig City. Of course, Happy Wednesday sa inyong lahat mga kanutrisyon. Kumusta ba naman ang inyong linggo so far? Masyado ba kayong busy? Nako, gaano man tayo ka-busy, basta araw ng Miyerkules, araw din yan ng nutrisyon. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama, mga tagapakinig para magbahagian ng impormasyon patungkol sa nutrition. Alam niyo, basta impormasyon sa nutrition, hindi kami magsasawang maghatid niyan sa inyo. At very interesting na naman ang ating main feature sa technical segment ngayong hapon dahil ito ay tungkol sa isa sa mga delikado at nakamamatay na sakit. At ito ay walang iba kundi ang cancer. Ano-ano nga ba ang iba't ibang klase ng cancer? Nalulunasan ba ito? Paano ba ito maiwasan? At ano naman ang role ng nutrition sa cancer? Sabay-sabay natin yang alamin kasama ang ating resource person for today maya-maya lamang. Kumustahin din natin ang ating mga kababayan sa Region 10 sa pamamagitan ng ating opisina doon at ang ating Regional Nutrition Program Coordinator na si Ms. Seni P. Tondares. At of course, abangan nyo din mga kanutrisyon yung pinakabago sa nutrition community natin na ihatid ng ating One Nutrition Reporter na siya ring Recipe Queen ng One Nutrition, One Nation. Ano naman kaya ang hinandang recipe sa atin ng ating Recipe Queen? Na di nyo lang may hahain sa inyong mesa, kundi ay pwede nyo pa rin itong pagkakakitaan. At syempre, panibagong trivia na naman ang ating i-share sa inyo para sa inyong dagdag kaalaman. Punong-puno na naman ang ating programa sa nutrisyon ngayong hapon, kaya naman samahan nyo kami sa isang oras ng kwentuhan. Susunod na po ang latest sa ating nutrition community, kaya naman tutok lang at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang labis na timbang, pagkonsumo ng masyadong mamantika, maalat at matatamis sa pagkain, paninigarilyo at pag-inom ng alak ay maaaring maging sanhi ng lifestyle-related diseases tulad ng sakit sa puso, diabetes at cancer? Ugaliin ang healthy at active na lifestyle araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang labis na pagkain ng maaalat ay sanhi ng sakit sa puso at bato? Mahalaga na limitahan ang paggamit ng asin sa pagkain, ngunit siguruhin na iodized ito. Iwasan ang maaalat na sausawan sa hapagkainan tulad ng patis, toyo at bagoong. Iwasan ang madalas sa paggamit ng vetchin, seasoning cubes at panggisa. Hanggat maaari, iwasan ang pagbili at pagkain ng mga produktong nagtataglay ng asin o sodium. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na hindi kailangang matakot mag-oil the way? Ang mga pagkain niluto sa mantika ay may dulot na dagdag kalorya at sustansya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na walang bibili ng gulay sa palengke kung walang kakain ito? Ito ay magbubunga ng mababang kita para sa ating mga magsasaka. Kung mangyayari ito, maaaring babaling sa ibang uri ng pananim ang mga magsasaka at magiging kulang ang produksyon ng gulay. Ang kawalan at kakulangan ng supply ng gulay sa mga palengke ay magiging dahilan ng pagtaas ng presyo. Ang mataas na presyo ng gulay ay magiging dahilan upang lalong bumaba ang konsumo ng gulay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin.
Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores. Balitaan na po tayo mga kanutrisyon at para ihatid sa atin ang pinakabago sa nutrition community, kasama natin ang ating One Nutrition reporter na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Masustansyang hapon sa iyo, Ms. Liza, at pakihain mo na nga ang news feature for the week. Asik Flores, ang ating pong news feature for the week ay tungkol sa Integrated Food Security Classification o IPC. Ang IPC ay isang pamamaraan para alamin ang kalagayan ng seguridad sa pagkain ng isang lugar at pagtatalaga kung anong antas ng seguridad sa pagkain ang meron ito. Ang IPC ay sinimulan sa iba't ibang panig ng Africa, Asia, Central America at Caribbean sa tulong ng United Nations Food and Agriculture Organization, World Food Program, USAID-funded FuseNet, Oxfam GB, CARE, Save the Children UK at Save the Children US, at ang Joint Research Center of the European Union na nagsama-sama para mapalawak ang pagtataguyod at pagpapatuloy ng IPC approach. Sa kasalukuyan, ang IPC ay pinapilot test o patuloy na isinasagawa sa 15 bansa sa Africa at Asia kasama na ang Pilipinas, habang 13 pamahalang national naman ang nabigyan ng pagsasanay sa IPC. Ang World Food Program ang nagmungkahi na subukan ng IPC sa Pilipinas. Ito ay unang sinubukan na isagawa sa Central Mindanao sa kadahilan ng madalas magkaroon ng internal conflict at pagbaha sa lugar na ito, na lubhang nakakaapekto ng malaki sa kabuhayan ng mga taong naninirahan dito. Nang sinubukang gawin ang IPC sa Lanao del Norte, natukoy na ang probinsya ay nasa antas ng moderate, borderline food insecure o nasa stage 2 ng 5 stages. Kapag ang isang lugar ay nasa stage 5, ito ay tinaguriang severe o malubha ang kalagayan ng seguridad sa pagkain. Ito ay sinusukat gamit ang ilang socio-economic at demographic indicators tulad halimbawa ng mortality rate o bilang ng mga namamatay, acute o chronic malnutrition, disease o pagkakasakit, food access, availability, dietary diversity, water access, displacement, civil security, hazards, livelihood assets. Maaaring i-adapt o gamitin ng IPC ng isang lalawigan para alamin o maklasify kung anong antas ng food insecurity ang mga munisipyong nasasakupan nito. Halimbawa ay generally food secure, moderately food insecure, acute and livelihood crisis, humanitarian emergency at humanitarian catastrophe. Ang uri at bilis ng pagtugon ng iba't ibang ahensya o organisasyon na involved sa food security na mga gawain ay naaayon sa antas kung anong phase o stage ng seguridad sa pagkain meron ng isang lugar. Ang IPC ay pinapilot ngayon sa 4 na munisipyo ng Lanao del Norte. Sa kasalukuyan, natanggap na ng Kolambugan, Lanao del Norte ang financial grant nito mula sa NNC World Food Program noong 5 ng Marso. Ang tulong na pinansyal na ito ay gagamitin para sa livelihood project ng munisipyo. Ang financial grant naman para sa 3 pang munisipyo ng Lanao del Norte, ang Kauswagan, Puna, Piagapo at Tangkal ay i-release ngayong Marso. Ang financial assistance naman na ito ay gagamitin para sa madaliang pagtugon sa mga pangunahing dahilan ng food insecurity sa nasabing lugar base na rin sa resulta ng IPC analysis. Ayan po, Asik Flores, ang ating news feature for the week. Maraming salamat, Ms. Liza, at naibahagi mo ang isang napaka-importanteng gawain ngayon dito sa Region 10 at hopefully within this year ay mai-expand itong IPC na ito sa 4 pang lalawigan sa tulong na rin ng United Nations World Food Program. So maraming salamat ulit, Ms. Liza. Ms. Liza Rosaldo po ang ating reporter sa puntong ito. Siya po ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division
ng National Nutrition Council. Wag ho kayong bibitiw at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din po kayo sa One Nutrition, One Nation at oras na po para sa ating Nutrivia. Wow, bagong salita. Nutri na sinamahan ng trivia, nutrition trivia or Nutrivia. Alam niyo ba na ang garlic o bawang ay ginagamit na pampalasa sa halos lahat ng putahe sa ating niluluto? Hindi lamang dito sa Pilipinas, pati na rin sa iba't ibang bansa. Alam niyo ba na ang dahon nito ay kinakain din at sinasama sa pagluluto bilang isang gulay? Ang bawang ay mayaman sa calcium, iron, phosphorus, vitamin A, vitamin B at pati na rin vitamin C. Mayaman din ito sa protein, sa fats at carbohydrates. Nagtataglay din ito ng allicin. Ang allicin ay lumalaban sa iba't ibang uri ng bakterya na maaaring mauwi sa cancer. Nakapagpapaganda din ng immune system ang bawang. Maya-maya lamang po ay may trivia pa rin tayo tungkol sa garlic o bawang. Alam niyo ba na maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hypertension, cancer at diabetes dahil na rin sa maling lifestyle at kaugalian sa pagkain? Para maiwasan ang mga ito, iwasan ang pagkain ng mamantika, matataba, matatamis at maaalat na pagkain. Dagdagan ang pagkain ng prutas at gulay. Iwasan ang sigarilyo at alak at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Ugaliin ang healthy lifestyle araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang pagkakaroon ng mataas na antas ng kolesterol sa dugo ay nakakapaglagay sa isang tao sa panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso? Pag-ukulan ang kinakain uri ng taba bukod sa dami nito. Iwasan ang taba mula sa hayop, processed meat products, butter, salad dressings at krema dahil mataas ito sa saturated fats na nagpapataas ng antas ng kolesterol sa dugo. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din po kayo sa One Nutrition, One Nation at dumako na po tayo sa ating main topic for today. Noon pong June 7, 2008, namatay ang veteranong aktor na si Rudy Fernandez dahil sa sakit na periampullary cancer. Noon namang March 6, nung sumunod na taon, 2009, pumanaw naman ang ating paboritong master rapper si Francis Kiko Magalona dahil din sa sakit na cancer. November 19 ng parehong taon nang namatay naman ang isa rin sa mga kilala at magaling na aktor na si Johnny Delgado dahil din sa sakit na cancer. At cancer of the colon naman ang ikinamatay ng ating dating Pangulong Corazon Aquino noong August 1, 2009. Cancer. Isa ito sa mga dahilan ng pagkamatay ng karamihan hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ang cancer ba ay nalulunasan? Maari ba itong maiwasan? Para talakayin sa ating lahat ngayon ang tungkol sa cancer, makakasama natin si Dr. Rachel Marie Rosario, ang Executive Director ng Philippine Cancer Society. Kumusta po at masustansyang hapon sa inyo, Dr. Rachel Marie Rosario? Magandang hapon naman po sa inyo. Okay po. Tuloy na po tayo sa ating maikling usapan, Dr. Rachel Marie. Ma'am, gusto niyo bang tawagin ko kayo ng Dr. Rachel o Dr. Marie? Dr. Rachel na lang, okay lang. Okay, Dr. Rachel. Dr. Rachel, ano po ba ang cancer na sakit? At ano-ano yung mga uri nito? Ang cancer ay isang grupo ng mga sakit na kung meron tayong tinatawag na uncontrolled growth ng cells sa katawan. So actually, hindi ito nakakahawa, hindi ito nanggagaling sa ibang tao, pero
galing to sa sarili natin. Pag meron tayong exposure sa tinatawag natin na carcinogen, or minsan dahil sa mga ibang mga factors, genetic factors, tumutubo yung tumor o yung cancer sa loob ng katawan natin. Ano-ano po yung mga uri ng mga cancers, Doc? Kung saan tumubo yung cancer, tatawagin natin siya or bigyan natin siya ng pangalan doon according to the site. Kunwari pag yung bukol, tumubo doon sa suso, kaya natin tinatawag na breast cancer. Or kung tumubo naman doon sa malaking bituka, kaya tinatawag natin na colon cancer. Kung meron naman doon sa dugo, kaya ito ang tinatawag na mga blood cancers or leukemia. Doc Rachel, yung pong periampulary cancer ni Mr. Rudy Fernandez, ano po yun? Saan naman po yung kanyang periampulary na yun? Ang periampulary cancer, actually may kulang yan eh. Periampulary part of the pancreas yun. So pancreatic actually yun, yes. Okay. Oo. Ano po ang symptoms ba? Paano ba natin, sabi niyo po kasi kanina, Dr. Marie, hindi naman siya nakakahawa. Pero paano po natin masasabi kung ang tao ay may cancer? Anong mga symptoms po ba na may kita sa kanya? Meron kasing mga warning signs, no, na dapat bantayan natin. At ito ay minsan nagpapakita or nakakabigay sa isang tao ng senyales na baka may nangyayari sa katawan niya. Isa dito, kung meron tayong makapangbukol sa katawan. Hindi lahat ng bukol cancerous, pero mas magandang patingnan sa doktor. Pangalawa, kung meron tayong minsang kulugo or yung mole, no, na nag-iiba yung anyo or lumalaki, posible din na pwede itong yung tawag natin na melanoma or yung cancer sa balat. Pag ang isang tao ay inuubo ng matagal, na parang walang kalunas-lunas kahit umiinom tayo ng gamot para sa ubo or antibiotic, posible din na ito ay senyales na baka cancer siya. Pwede itong cancer sa baga. Pag nahihirapang lumunok, no? Or hindi natutunawan yung isang tao ng pagkain, pag kumakain, isa din to sa mga signs. Pag tayo ay nangangayat na wala namang dapat dahilan, lalo na pag parang nahahati na yung pangangayat natin sa katawan, sign din ito. Or kung namumutla tayo na parang okay naman yung kain pero progressive, parang namumutla. Isa din to sa mga sign. As far naman as colon cancer is concerned, pag yung nag-iba, yung anyo ng ating dumi, or yung napapansin natin na minsan parang nag-LBM, tapos sa susunod naman ng mga araw, matigas na matigas, para bang naiiba talaga siya, pwede rin itong sign. And yung para sa mga kalalakihan, kung sila ay umiihi at napapansin nila na para bang paputol-putol, pahina-hina, this is also one of the signs for prostate cancer. Sinasabi natin sign kasi hanggat hindi natin talaga siya masusuri, hindi talaga natin masabing yun na yun. Pero mas maganda pag nakikita o nararamdaman itong mga senyalis na ito, kung papatingin tayo sa doktor. Meron din tayong sinasabi na minsan yung mga nagdudurugo, no? Yung may mga lumalabas sa katawan, kunwari sa ilong o sa puwerta ng isang babae or sa tenga or pag inubo na may dugo, ipapasuri din natin po ito. Usually ba po, Dr. Rachel, itong mga signs na ito ay paisa-isang makikita sa isang tao o kung minsan ay nagsasabay-sabay sila, ganun? Minsan nagsasabay-sabay, pero kadalasan kasi specific siya kung saan yung lugar na yon. Kaya nga sinasabi ko kanina yung pagtitigas, yung pag-iba ng dumi, baka sa colon yon. But generally, usually, isa lang sa mga signs na ito
plus yung pamumutla at saka pangangayat. Yun ang binabantayan natin. Okay. Yun po bang pangangayat drastic na bagsak ng weight o gradual lang over several months? Ganun po ba? Mabilisan po yun. Mabilisan. Okay. Yung iba naman kasi, nakakabawi ng konti, hindi naman yung parang like 1 week biglaan, no? Kasi pag lose weight, siguro mga over 1 or 2 months, mangangayat yung tao. Pero maliban dyan kasi may mga ibang simptomas na mararamdaman o makikita tayo. Kunwari, pangangayat at ubo ng ubo. Okay? So, sign ito. But then I said, marami din kasi mga ibang sakit na pwedeng makamimik nitong mga signs na to. Okay? So, pag nararamdaman natin ito, kasi kadalasan napapansin namin, pag alam ng isang tao ng mga warning signs at nararamdaman, biglaan na lang ayoko na magpatingin sa doktor. Kasi nga, baka cancer, parang natatakot sila. Opo. Pirati naman natin sinasabi na pag maaga kasing maagapan sana ang cancer, mas malaki yung chance na pwedeng mabigyan ng lunas ng isang tao. So kung halimbawa po ay may nakita yung isang nakikinig sa atin na ganitong signs, dediretso po ba siya kaagad sa isang cancer specialist o oncologist? Hindi naman kailangan dumiretso. Pwede namang pumunta sa general practitioner, sa internist, kung ito ay bata, sa pediatrician, para sa preliminary or screening check-up, consultation, or work-up. Yung doktor, pag napipick up niya na siguro mukhang cancer ito, tsaka na niya i-refer doon sa medical oncologist. Kasi for example, bukol sa suso, pupunta tayo sa ating internist or kahit sa surgeon kasi bukol yan. Pag natingnan naman niya at sasabihin, ay hindi yan cancer, cyst lang yan. O di hindi na kailangan pumunta sa medical oncologist, no? Or sa oncologist. Or inuubo, nangangayat. Punta tayo sa ating family practitioner, sa ating family medicine doctor, or sa ating internist. Pag magpatingin tayo, sasabihin naman niya pag sinusuri niya or i-screen tayo yung preliminary na investigasyon para dun sa katawan natin. Pag nakikita naman niya, hindi ito cancer, TB ito, hindi na i-refer sa medical oncologist. So, ang medical oncologist, kadalasan, yung ibang mga doktor, nire-refer lang ang isang tao sa kanila pag sure na or napakalaki ang suspicion na cancer yung sakit. Talaga nga namang napakadelikadong sakit nitong cancer. Sandali lamang po mga tagapakinig, huwag po kayong bibitiw dahil napaka-importante talaga ng ating topic. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahirap at maggastos sa magkasakit sa puso, diabetes at cancer? Para manatiling healthy, iwasan ang pagkain sagana sa asukal, taba, mantika at asin. Palaging basahin ang etiketa ng mga produktong pagkain para malaman ang taglay na kalorya, taba, asin at asukal ng mga ito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na importanteng magbigay ng magandang halimbawa sa mga anak sa pamamagitan ng pagkain ng gulay araw-araw? Ipakita ang saya at sigla habang kumakain ng gulay. Bilang role model sa mga anak, kailangang ang mga magulang, kapatid at mga kasambahay mismo ang manguna sa pagpapakita ng malusog at tamang kaugalian sa pagkain. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na kung hindi naging matagumpay ang inyong mga pamamaraan sa pagpapakain ng gulay sa inyong mga anak, maaari niyang subukan na itago ang gulay sa loob ng ibang pagkain? Tadtarin o ihalo ang gulay sa mga sopas at gawing pandagdag sa burgers, lumpia at kahit mga desserts tulad ng yema, leche flan at halaya. Kailangang maging creative. Pwede ring magtayo ng kitchen garden at isama mga anak sa paghahalaman. Naiibang galak ang nararamdaman ng mga bata sa mga inihahandang pagkain kung kasama sila sa pag-aalaga, pagtatanim at paghahanda nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin.
Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang hypertension, heart disease at stroke, cancer, diabetes at chronic obstructive pulmonary disease ay tinatawag na lifestyle-related diseases dahil ang pagkakaroon ng mga sakit na ito ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay o lifestyle. Para iwas sakit, magkaroon ng healthy at active na lifestyle araw-araw. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama pa din natin ang ating guest for today na si Dr. Rachel Marie Rosario, Executive Director ng Philippine Cancer Society. Dr. Rosario, ituloy na po natin ang ating discussion. Doktor, marami na ba po sa atin dito sa Pilipinas yung naitala na nagkaroon ng cancer o namatay dahil sa cancer? Dito sa Pilipinas, ang statistics natin hindi maganda as far as yung namamatay dahil sa cancer, no? Siguro sabihin natin mga 60 to 70% ang mortality or ang namamatay dahil sa cancer. At ang pinaka number one rason nito kasi ang Pilipino late na tayo nagpapatingin sa doktor. Pag may dinadaing, kinakaya-kaya muna hanggang medyo malala na yung nararamdaman or yung nakikita. Opo, doktora, yung 60 to 70%, yun yung out of the na-diagnose correctly, nagkaroon, na meron ng cancer. Yes, ito yung out of the diagnosed cases. Oo. Oo. Pero, Hindi doktora, sa iba... Hindi mataas ang ating survival rate kasi late dumarating late tayo. na magpatingin or magpagamot. Pero late nagpapatingin sa doktor. Opo, sa iba pong bansa, mas maganda ba ang kanilang survival rate? Generally, mas maganda sila, no? Lalo na kunwari sa Estados Unidos or sa UK, mas maganda kasi meron silang mga screening tests na ginagawa nila at saka maaga sila siguro at saka may awareness sila at kumbaga yung wala kasing bisang awareness pag hanggang doon lang. Dapat kasi awareness plus action. Kunwari, aware ka. Breast cancer is number 1 in the Philippines ayon sa ating pinakabagong cancer facts and estimates, no, na pinalabas ng DOH at ng Philippine Cancer Society. Alam natin na breast cancer number 1. Pag may nakapanabukol, o di punta tayo sa doktor, magpatingin ka agad. Parang sana kung early stage, stage 1, stage 2, meron talagang maibigay or magawang paraan parang manatiling, you become healthy again. Kasi ma'am, dahil pag antayin natin hanggang late na, doon tayo mahihirapan. Oo, Dr. Gamutin yung pasyente. Oo, Dr. Rachel, ang kasi, masakit kasi yung sinasabi ng mga babae, masakit yung mammogram. Ang mammogram, validation nung bukol. And hindi yan minsan kinakaya ng lahat ng Filipinas, yung mga Pilipina, kasi nga meron din siyang tawag natin na mahal din siya, hindi siya mura. So, pwede naman tayong yung sinasabi natin na breast self-examination, gagawin natin buwan-buwan. Kayang-kaya natin gawin yon, hindi yun masakit. No? Merong mga diagrams o pwedeng turuan sila kung paano magsalat ng sariling suso. Doon naman sa mammogram, yung mga bagong mammograms ngayon, kung pag-uusapan lang natin ito, yung mga digital mammograms, hindi na siya masakit. Kahit yung mga analog or manual mammograms ngayon ng mga bago-bagong models, hindi rin siya masakit. At sinasabi din namin parati na ano lang ba ang konting kirot, no? It will not even take more than one or anyway, mga one minute, hindi siya more than 1 minute yung pag-press. Katumbas naman doon na masasabi mo na wala kang sakit or at least kung maagapan, maaga pa. Oo nga po. Matutuwa yung ating mga nakikinig dahil nalaman nila na may mas
bago na ngayon na aparato na hindi masyadong masakit. Pero tama po kayo, Dr. Rachel, na ano ba naman yung konting kirot na yon or sakit na yon kung ang kapalit naman yung assurance mo na meron man o wala man ay malalaman mo kaagad ng maagap. Di po ba? Oo, tama yan. Opo. Meron po bang pinipili na edad ang cancer? Wala siyang pinipili na edad, no? Across all age groups. Pero sinasabi natin na ang mas matanda, mas tataas yung, pag tumatanda ang tao, mas tumataas yung chance niya na pwede siya magkaroon ng cancer. In fact, dito sa Philippines, ang ating estimates ay pag dumating ang isang Pinoy na 75 years old and above, ang chances niya magkakaroon ng cancer will already be 1 out of 4. Diba? Mataas yun. Opo, 25%. Kasi habang tumatanda, yung katawan kasi natin para yung para yung kotse, di ba? Oo. Kailangan alagaan ng husto, parating alagaan natin kung anong pinapasok na kind of fuel, at saka yung regular check-up, parang manatili siyang healthy or gumagana ng husto. Kaya, pag tumatanda na, may chance talaga mag-breakdown na yung kumbaga mga part. Oo. Pero naman po sa sa mas less fortunate o walang kakayahan na magpatingin para masuri, anong pwede nilang gawin para kahit naman paano ay makaiwas sa cancer o ganitong mga klase ng nakakamatay na sakit? Oo. Parte naman dun sa mga kumbaga nagtitipid, no? Kung paano ba doktora makapatesting ng yung tawag nito, yung hindi naman mamahalin. As far as breast cancer is concerned, sinasabi parati natin na monthly breast self-examination, pag may makapa tayong hindi maganda, magpapatingin tayo sa doktor, kahit man lang doon sa ating mga barangay health units or doon sa ating mga government hospitals. Gusto ko lamang sabihin na dito sa Metro Manila, kung pag-uusapan ng breast cancer, may libre tayong programa para sa mga na-diagnose na may breast cancer, libre ang chemotherapy sa 4 na ospital. Ito ay PGH, Jose Reyes, East Avenue, at Rizal Memorial Medical Center. Okay, at ulitin po natin para ito, sa mga... meron talaga silang mga klinika o mga center na cancer lang talaga ang tinitingnan. So, pwede tayong pumunta sa mga hospital na ito. Ulitin po natin, Doc. Pwede rin tayong magpa-pap smear kung pag-iisipan naman natin ay yung cervical cancer or cancer sa kwelyo ng matres, na ito naman ang number 2 na sakit na cancer sa mga kababaihan dito sa Pilipinas. Sa mga kalalakihan naman, kasi ang number 1 ay smoking, ang payo natin, tumigil na sila manigarilyo. Or at least wag din silang manigarilyo malapit doon sa ibang mga tao. Yearly x-ray, hopefully, makaka-pick up ng cancer sa baga. Hopefully. Pero hindi pa rin siya masyadong, anong tawag nito? Definitive. Very good screening method compared sa pagtigil na lang ng paninigarilyo. Ang maganda yung prostate rin is, po, kahit sa isang taon, minsan magpatingin tayo sa mga doktor, doon sa government natin ng mga ospital, magpa-check up lang. Oo, wala namang bayad ata ang check-up natin. Opo. At saka magaganda na rin ang mga ospital ngayon ng pamahalaan, di po ba? Opo. Maayos na rin po ang mga diagnostic tools dito sa ating mga pamahalaan na ospital. Mas mura naman talaga siya. Opo. Meron po bang, doktor, meron po bang particular diet ang nire-recommenda sa mga cancer patients? Kung ang pasyente ay may cancer na,
ang nirecommend lang naman natin is still a balanced diet. However, titingnan natin na hindi na siya masyadong sagana sa taba, siguro or sa prito, ayan, more of fruits and vegetables. Yun pa rin naman ang inaano natin, nire-recommend natin para sa lahat ng mga tao, no? Na a diet rich in fruits and vegetables will always be healthier than a diet rich in fat and carbohydrates. At siguro maganda rin kasi ang itong diet na to, yung diet in moderation, no? Na mas sagana sa vegetables at sa prutas, wala siyang masyadong taba or carbohydrates, walang masyadong processed food. Yung bang mga binibili natin sa grocery natural. Gawa na, walang masyadong junk food, okay, walang yung diet na walang masyadong preservative, yung mga, ano ba yan, yung masarap kasi sa atin yan, di ba? Magagalit yung iba sa akin, pero sinasabi natin na may yung mga processed food, mga tocino, longganisa, yung may naka-preserve, hindi yan maganda talaga sa atin. Mas maganda talaga yung fresh. Opo, tama. Talaga naman palang nakaka-alarm kung ang ganitong klase ng sakit, lalo na't walang pinipili ang sakit na cancer. Mapamatanda, mapabata, mayaman o dukha, sikat man o ordinaryong mamamayan ay maaaring dapuan pala ng cancer. Kaya naman importante talaga ang regular na pagpapacheck up sa inyong doktor para maiwasan ito at kung meron na ito ay maagapan pa. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Rachel Marie Rosario, sa pagbabahagi mo ng information sa ating mga tagapakinig tungkol sa cancer. Meron po ba kayo ng parting words po para sa ating mga tagapakinig, Dr. Rachel? Okay, para dun sa mga nakikinig ngayon, ang aming reminder lang galing sa Philippine Cancer Society ay number 1, huwag tayong matakot sa cancer kasi kaya natin itong labanan. Sana mag-maintain tayo ng healthy diet, exercise, at saka stress management, parang hindi naman tumataas yung risk natin or yung panganib na magkaka-cancer tayo. And of course, pag na-diagnose na tayo ng cancer or meron tayong nararamdaman, sana punta tayo ng doktor na maaga para mabigyan tayo ng lunas. Sabay-sabay, kung gagawin natin ito lahat, mas magiging healthy tayo. Maraming salamat, guys. Oo, napakaganda po ng simpleng mga paalala ng ating guest and resource person this afternoon. Siguro po hindi nyo alam pero dahil several times ko na meet ang ating resource person, siya po ay napakaganda. Maganda po ang ating Dr. Rachel Marie Rosario. Siya po ang ating Executive Director ng Philippine Cancer Society. Muli po ay maraming salamat sa inyo, Dr. Rachel. At sana ay makapanayam pa po namin kayo ulit sa mga susunod pang pagkakataon. Maraming salamat din. Okay, thank you very much po. Salamat po at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang sekreto sa malusog na pangangatawan ay kapag sagana ng prutas, gulay at lumang ugat ang hapagkainan. Dahil sa mga bitamina at mineral na taglay, mas maaliwalas ang buhay. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng isda, karne, manok at tuyong butong gulay, panalo ka dahil ito ay nagpapalakas ng resistensya at pangangatawan. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Bago tayo magpatuloy sa ating Nutri recipe, narito muli ang ating trivia ukol sa bawang. Alam nyo ba na ang bawang ay may iba't ibang gamit din bukod sa pampalasa sa pagkain? Maaari itong durugin at ipahid sa namamagang kasukasuan. Para sa mga may rayuma, pwede rin ito sa may sprain at pati na rin sa sakit ng ulo.
Pwede nyo rin itong ipahid sa sugat gaya ng galis, kagat ng insekto at kagat ng aso. Alam nyo ba na ang katas ng bawang ay maaari ring ipaamoy sa taong hinimatay para siya ay mahimasmasan? Nagpapagaling din ito ang sakit ng ngipin. Durugin lamang po natin ito sa kaipahid sa ngipin na sumasakit. One Nutrition, One Nation. Para sa ating recipe for the week, sasamahan tayo muli ng ating recipe queen na si Ms. Liza Ozaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. So, Ms. Liza, ano bang recipe natin for the week para sa ating mga kanutrisyon? Mga kanutrisyon, ang recipe natin for the week ay Veggie Talk. So, nakaready na ba ang inyong papel at panulat? So, narito po ang mga sangkap. 2 pirasong tokwa, 3/4 na tasang harina, 1/4 na tasang carrots na tinadtad ng tino, 3/4 na tasang 3/4 na tasang kalabasa na dinurog, kalahating tasang patatas na dinurog, 3/4 na tasang tubig, 1/4 na tasang dahon ng malunggay, kalahating tali ng kinsay na tinadtad ng tino, iodized salt na ayon sa inyong panlasa, 2 tasang cornstarch, 1/4 na kutsaritang pamintang pino, 1 tasang mantika. Ito naman po ang paraan ng pagluluto. Durugin ang tokwa, idagdag ang 1/4 na tasa ng carrots na tinadtad ng pino, 1/4 na malunggay, tinadtad na kinsay, at ang dinurog na patatas at kalabasa. Paghalu-haluin ito ng mabuti. Sa hiwalay na lalagyan, paghaluin naman ng harina at tubig. Pagkatapos ay isama ito sa mga pinaghalo-halong sangkap. Idagdag ang iodized salt at paminta. Bilog-bilugin ang mga pinaghalo-halong sangkap at pagkatapos ay pagulungin sa cornstarch. Iprito ito hanggang sa ito ay maging golden brown. At yan po ang Veggie Talk, ang ating recipe for the week. Talaga nga namang masustansya ang recipe na hinahain natin sa ating mga tagapakinig, Ms. Lisa. Abot kaya rin dahil sa ang mga sangkap na mabibili mo sa murang halaga lamang. Salamat, Ms. Liza Rosaldo. Siya po ang ating Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council, ang atin pong Recipe Queen. Hanggang sa susunod na linggo para sa panibagong nutritious and affordable recipe. Magbabalik pa rin po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na ang pagkain ng maraming prutas at gulay araw-araw ay nakakatulong para makaiwas sa cancer, diabetes at sakit sa puso? Bukod sa nakakatulong sa pagbawas ng timbang, nakakatulong din ang pagkain ng maraming prutas at gulay sa pagsasaayos ng konsentrasyon ng asukal sa dugo, pagpapababa ng antas ng kolesterol sa dugo, at para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer. Kumain ng 4 o mahigit pang dami ng iba't ibang uri ng mga pagkain mayayaman sa hibla mula sa gulay, prutas, legumes at root crops. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na dapat natiyakin na ang gulay ay laging kasama sa pagpaplano at paghahanda ng pagkain ng pamilya? Tiyakin din na laging mayroong gulay sa bahay para matugunan ang pagnanais kumain ng mga bata anumang oras o araw. Maghanda ng madaling kainin at masasarap na gulay. Idulot ang gulay sa simula pa lamang ng pagkain kung saan butong pa ang mga bata. Gawing fun o kaaya-aya ang gulay sa pamamagitan ng paghiwa nito sa iba't ibang hugis. Ihalo din ang gulay sa paborito nilang pagkain at gumamit ng konting taba, asukal o asin upang mas lalong sumarap ang gulay para sa mga batang lumalaki. Isama ang mga bata sa pamamalengke ng gulay at patulungin ang mga bata sa paghahanda at pagluluto nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din po kayo sa One Nutrition, One Nation at sa oras na ito ay samahan niyo ako makipagkumustahan sa ating mga kababayan sa Northern Mindanao o sa Region 10. At makakasama natin ngayon si Regional Nutrition Program Coordinator
Miss Zenny T. Tondares. Masustansyang hapon sa iyo, NPC Zenny, at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Northern Mindanao. Good morning din po, ma'am, and of course, to our listeners. Okay. Nabalitaan po namin, Ma'am Zenny, na itong nakaraang few weeks ay nagkaroon ng monitoring or documentation ng good practices on hunger mitigation at saka malnutrition reduction sa Region 10. Ano po yung mga lugar na nagkaroon ng documentation activity na ito? A few weeks ago, ma'am, the documentation team on good practices on hunger mitigation came over, and 4 areas in the region were visited, and these are as follows. No? Yung project ng G4 in Bukidnon is a province-wide project, and then another one, G4 project is a food production-based project in home backyards and of course in communities. Another project is the rice subsidy program in Camiguin, which actually targeted small-scale farming families that needed technical and financial assistance for increased income and productivity. So basically, the project in rice subsidy program covered in the province are low-income families with less capital. So parang tulong yun, no? And then the third project was the Provincial Volunteer Health Worker Project, which was stopped by the Responsible Parenting Movement ng Lanao del Norte as the conduit, no, for transmitting information and of course monitoring information on responsible parenting movement. So the fourth one is the project in Iligan, which is covering a group of people's organization. It's called Poverty Alleviation of Nahulugan Ampukaw People's Organization, or NAPO, that provide a package of intervention to members of this group, which are actually occupying a community-based forestry management area, about 20 kilometers away from Iligan City. So, Ma'am Zenny, ano yung mga good practices doon sa mga projects na nabanggit mo? For instance, kasi ang backyard food production naman, ordinary lang. So, ano yung good practice doon sa G4 o kaya doon sa rice subsidy? Ano yung good practice doon na worthy ng documentation? One good practice that has resulted to that's actually an outcome of the G4 project, which started in the region and then of course fully implemented by the province way back in 2005, is this time nag-branch out na to other activity, like for instance Provincial Governor Alex Kalingasan this time has set up a production area in Manolo Fort Teach, which caters to the production of planting materials for distribution to indigenous people groups. And basically, the technology still adopts the gardening, setting up of gardens, which includes a variety of fruits, vegetables, and this time even fish and even small livestock, by way of ensuring supply of these very important production inputs, for the households and of course the communities. But this time focusing on indigenous, or meaning the local natives, in the province. That's one of the several things that has cropped up as an offshoot of the G4 project in Bukidnon. So yun po yung dinocument ng team. In Cabanglasan, which was one of the areas that the documentation went to, it was amazing to know that right at community level, the households in the barangay have started seed production activities that has made
gardening a sustainable activity in the communities, no, which has helped ensure food supply, no, of the households, the poor households, which are actually located far from the market. So right there at the backyard, these are sustained by the seeds that are also produced by the households through technology provided by the agriculture sector early on of the project. And it was amazing to see that they have, in fact, in the Office of the Agriculture and the BNS office, bottles of vegetable seeds stocked already, ready for distribution. And this provides sustainability of efforts provided before by the agriculture in terms of the seeds that were distributed to them. In Cabanglasan, it looks like this one is actually getting to be the practice, and this is basically one of the things that we would want for sustainability purposes. Pero ang importante, Ms. Zenny, na nakadocument, nakasulat yung mga proseso na yon para madali natin yung ma-share sa iba na mga areas sa ating bansa para mag-benefit din sila doon sa ginawa ng Cabanglasan and other areas in Bukidnon. Yes. In fact, that was the essence, ma'am, of the visit of the documentation team. They went all the way to visit the areas and documented. But we will start doing documentation efforts. We had good experience joining the team. I, for one, was able to join the second day visit of the team in Bukidnon, and but then the effort that the national team did is going to be an input to the national document. Yeah, yun ang intention, but importante na sa local, part na rin ng program or project management yung pagdo-document ng kanilang ginagawa para kung meron man o wala ng documentation team, meron din kayo ng resource so that you can in fact show it to other visitors or people who come and visit the area para yun yung transfer of technology and resource sharing na pwedeng gawin sa inyong lugar. So yes, ma'am. Yes. In any case, maraming salamat sa pag-share nung mga exemplary activities or projects na dinocument ng ating team. Maraming salamat sa iyong oras at hopefully sa susunod na pagkakataon ay mas mahaba-haba yung ating interview na gagawin. Meron ka bang parting words para sa iyong mga kababayan dyan sa Northern Mindanao na mapapakinggan din ng ating mga tagapakinig? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. For our listeners in Northern Mindanao, I'd like to enjoin you to continue coming up with good practices and, of course, being able to really document, quote-unquote, the project so that we can use it as good basis for sharing to neighbors and other communities and even other provinces and regions. These are inspiring experiences that we are having in the region, and let us continue to come up with good practices and be able to share this with our other partners in the community. Okay. Muli, maraming salamat sa iyong oras at sa mga susunod na pagkakataon ay kukumustahin ka namin muli. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na nakakatulong din ang pagkain ng bawang sa pagpapalabas ng mga alaga mula sa ating bituka? Nakapagpapababa din ito ng blood pressure at napipigilan din ito yung pagkakaroon ng tuberculosis or TB. At pinatataas din ito ang resistensya ng tao laban sa iba pang uri ng sakit. Ang syrup na nagmumula sa bawang ay pinapainom din sa mga taong may ubo at asthma. Alam niyo ba na ang dahon ng bawang ay magaling din sa pagpapababa ng blood pressure? Panibagong kaalaman na naman yan para sa inyong mga kanutrisyon. Abangan nyo sa susunod na episode ang panibagong Nutrivia namin para sa inyo. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam
niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sa liwat hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain. Maaari ring subukan ng malulutong na gulay tulad ng carrots, letsugas at pipino na kinakain ng hilaw man o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, kinchay, carrots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na importanteng mag-isip ng mga kakaibang paraan sa paghahanda ng gulay? Halimbawa, magsama ng gulay sa baon ng inyong mga anak. Pwedeng magdagdag ng letsugas, kamatis o pepino sa mga sandwiches. Maaari ring magpabaon ng mga slices na carrots, pinagsingawang bagyo beans, nilagang kamote at saging na saba bilang snacks. Maghanda ng mga bagong vegetable dishes gamit ang iba't ibang paraan. Maaaring hindi nila ito magustuhan sa una, ngunit ang mahalaga ay mahikayat silang tumikim. Importanteng maghain lagi ng gulay sa hapagkainan. Huwag pilitin ng mga bata na kumain ng gulay. Ang hapagkainan ay hindi lugar ng digmaan para pag-awayan ng pagkain. Sa kaulaunan, ang mga bata ay mahihikayat din kumain ng gulay kung hindi sila pinupwersang kumain ito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na dapat siguruhin ang wastong pagkain ng mga bata para sa kanilang tamang paglaki? Bantayan ang tangkad at timbang ng mga bata ng regular at magbigay ng tamang uri at dami ng pagkain mula sa Go, Grow at Glow food groups. Importante rin na painumin ng gatas ang bata araw-araw at tangkilikin ng fortified products. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kawalan o kakulangan sa vitamin A, vitamin B, vitamin E, iron, folic acid, niacin at iba pang B vitamins at potassium sa katawan ay magbubunga ng micronutrient deficiencies? Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Bago kami magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama ngayong hapon na ito. Unang-una ay kay Dr. Rachel Marie Rosario, ang Executive Director ng Philippine Cancer Society. Maraming salamat po, Dr. Rachel. Alam niyo mga kaibigan, si Dr. Rachel ay pwede ring matawagan sa telephone number 721-8424. O, lagyan nyo lang, kung kayo'y tatawag mula sa mga probinsya, lagyan nyo lang ng area code 02. Okay, maraming salamat din po sa ating Regional Nutrition Program Coordinator na si Ms. Seni or Ms. Zenaida T. Tondares sa Northern Mindanao or Region 10 na nag-share sa atin ng documentation ng kanilang mga good practices sa 4 na lugar sa Northern Mindanao. Maraming salamat din sa ating One Nutrition Reporter at Recipe Queen na si Ms. Liza Rosaldo. Siya po ang ating Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. At syempre, salamat sa inyong lahat. Giliw namin mga tagapakinig sa pagtambay dito sa One Nutrition, One Nation. Sana ay marami kayong napupulot na impormasyon pang nutrition. Huwag niyo pong kalilimutan, bisitahin ang ating Facebook page, mga kanutrisyon. I-like niyo lang po ang One Nutrition, One Nation radio program para updated kayo sa mga nangyayari sa ating nutrition community. Magpadala din kayo ng feedback o mga tanong sa mga tinalakay sa ating programa sa official website ng NNC, ang www.nnc.gov.ph. At of course, maaari nyo rin po kaming i-text kung kayo ay may katanungan sa na talakay ngayong araw na ito. Ang atin pong number ay 0929-157-7034 at sasagutin namin yan on air sa susunod na episode.
Ulitin ko po ang number. Ito po, 0929-157-7034. Samahan nyo kaming muli sa susunod na Miyerkules para sa isang oras na kwentuhan. Lagi niyong tatandaan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kaya ipagpatuloy lang ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa Nutrition, Health Assistant Secretary Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.